Naalimpungatan ako sa paggising ko, nang may maramdaman ako na mabigat sa pagitan ng aking binti. Naalala ko ang nangyari sa amin ni Sir. Nilibot ko ang paningin para makahanap ng orasan. Hindi naman ako nabigo, dahil nasa gilid lamang ito nakalagay sa maliit na lamesa. Buti na lang ay alas 5 pa lang ng umaga. May oras pa ako para makauwi na hindi mapapansin ng iba. Maingat kong inalis ang binti ni Sir sakin. Mabuti naman at hindi ito nagising. Maingat akong tumayo at naglakad. Napangiwi ako ng kaunti nang makaramdam ng sakit sa pagitan ng aking hita. Naalala ko na naman ang mga nangyari kagabi. Bago ako tuluyang lumabas, isang sulyap muna ang ginawa ko sa kanya. Masaya ako dahil sa iyo ako nagpaubaya, pero sana lahat ng ito ay isang panaginip na lamang. Mali ang lahat, mali ang ginawa natin. Papalapit na ako sa gate ng mansyon, kaya nagdahilan na lang ako kay Kuya Ren, na di na kinaya ni Sir ang pagmamaneho kagabi, kaya umuwi na lang kami at dito na ako natulog. Buti na lang ay wala nang ibang tanong si Kuya Ren. Pagkadating ko ng bahay, ay naligo muna ako at nagluto ng almusal. Sa sobrang sakit sa may hita ko paika-ika pa ako kung lumakad. Pagkatapos kong magluto ay natulog ulit ako. Para kasing lalag-natin ako. Ate, alis na po kami ni Kuya. Kumain na po kami, di ka na namin ginising para makapagpahinga ka tay. Oo sige okay lang. Di rin yata ako papasok, may mga gagawin lang ako dito sa bahay. Pagdadahilan ko, kahit na ang totoo para lalag-natin ako. Sige po ate. Alis na po kami. Bye! Lumabas agad ako at kinuha ang cellphone sa bag ko, nang mapansin may tumatawag si Lisa. Oh Lisa, Ana dito ka daw natulog? Oo Lisa, umuwi agad ako ng maaga. Di rin yata ako makakapasok ngayon, medyo masama ang pakiramdam ko. Ikaw na rin magsabi kay Sir at kay Nay Norma. Bye! Ilang oras ang tulog ko, may naririnig akong katok. Palakas ng palakas. Tao po, Ana. Bumangon ka agad ako at tinungo ang pintuan. Kay aga-aga disturbo. Pagbukas ko tumambad sa akin ang maamong mukha ni Dale. Dale ko pala. Anong satin? Wala lang. May dinaanan lang ako malapit dito. Kaya naisipan ko na dumaan na lang ako sa inyo, baka sakali nandito ka. Buti naman at nandito ka. Tere pasok ka muna. Pagyaya ko sa kanya. Kumusta ka na Ana? Sa sobrang busy din ako minsan makadalaw dito sa inyo. Okay lang naman ako Dale. Ito may trabaho na ako. Kaya minsan walang tao dito sa bahay. Nag-day off lang ako ngayon. Si Dale ang kaklase ko noong high school. Isang manliligaw ko din, pero sabi ko sa kanya na hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. At saka mga bata pa kami noon. Ang priority ko ng mga panahon na yun, ay ang pag-aaral ko. Nang mawala ang magulang namin, di na ako nakatungtong ng college. Kahit hindi na ako nakapag-aral, heto pa rin siya, hindi nagbabago ang pakikitungo, at matulungin pa rin. Kaya boto sa kanya ang kapatid kong si Zeus. Habang nagkwentuhan kami may kumatok na naman. Binuksan ko ang pinto at di ko inaakala na si Sergio pala. Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Sir kayo po pala. Ano pong ginagawa niyo dito? Natataranto kong tanungin siya. Kay Lisa, sabi niya masama daw ang pakiramdam mo, kaya so I came here to check on you. Masama pala pakiramdam mo Ana. Pagtatanong ni Dale na nakaagaw pansin kay Sergio. And who are you? Tanong ni Sergio kay Dale na masama ang tingin. Problema nito kay aga-aga. I'm Dale pare. And you are? Gio El Greco. Ana works from me. Sa pagkakabigkas pa lang ng pangalan niya, pansin ko kumunat ang noo ni Dale. Kilala siguro niya si Gio. Ay, oo naman Ana. Isang sikat at bilyonaryo lang naman ang amo mo. Tahimik lang kaming tatlo sa sala, hanggang si Dale ay sumenyas na aalis na. Ana mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Dalawin na lang kita uli. Salamat sa pagdalaw Dale. Mag-ingat ka. Pagkaalis ni Dale ramdam ko naman ang tensyon sa aming dalawa. Sir pasensya na po kung di ako nakapasok. It's okay. I know. You feeling sore. Normal lang yan sa mga babae. Hindi ko alam pero nenas ako sa sinabi ni Sir. Normal lang sa mga babae, so madami na pala ang naikakama niya na mga inosenti. At ano ba itong tanong ni Sir? Kailangan pa ba itanong? Nakakahiya.
I just nod my head, kaya naintindihan kaagad niya ito. Sa nangyari pala kagabi. It's okay sir. Wala naman po yun sakin. Lasing lang po tayo pareho. Pagdadahilan ko kahit alam kong di ako lasing. Good. By the way pumunta lang ako dito, para kamustahin ka, since you are my maid. Kaya responsibilidad kita. Salamat po sir. Alis na ako. May pasok pa ako. Dumaan lang ako dito. I'll go ahead. Bye. Pagpapaalam ni sir na ikinatango ko na lang. Pero bakit parang nasasaktan ako? Akala ko may pagtingin sa akin si sir. Akala ko sa nangyari sa amin kahapon totoo na. Sobrang sakit pala. Ganito pala ang feeling pag nakuha sa'yo itsapuera ka na lang basta-basta. Umaasa ako kanina na pumunta siya dito para sakin sa nangyari sa amin. Dahil lang pala concern siya kasi katulong ako. Pero Ana di ba ikaw na ang nagsabi, na sana lahat ay isang panaginip lang, bakit parang apektado ka sa nangyari sa inyo? Pakikipagtalo ko sa aking sarili, habang nasa harap ng salamin. Pagdating ko sa mansyon alam kong may bisita si Sir, at si Lucas yon dahil sa sasakyan niya. Kaya ginawa ko ay dumaan na lang sa gilid, para sa likod ako pumasok. Hay salamat, buti na lang di ako nakita ni, ay pala ka. Sorry nagulat ba kita? Nakita kasi kita, kaya alam kong dito ka papasok sa likod, kumusta ka na Ana? Di na ako nakapagpaalam sa'yo noong isang araw. Hinanap kita di naman kita makita. Kita ko naman sa kanya ang lungkot, na parang bata na hinahanap ang magulang. Kasi sumakit kasi bigla ang ulo ko, kaya yun nagpahinga muna ako sa kwarto ni Lisa. Pagsisinungaling ko sabay hawak ng ulo ko. Ganun ba? May ba ako free ka ba bukas? Yayain sana kitang lumabas. Di pa ako nakakasagot nang may biglang sumagot sa likuran ko, at may kasama pang haliparot na babae, kung makapulupat parang pugita. Day off niya bukas. Tamang-tama may lakad kami bukas. Why don't you ask Ana kung sasama siya? Para naman may ka-partner. Di ko na pinatapos ang sasabihin niya kay Lucas. Agad akong sumagot kay Lucas. Sige po Sir Lucas. Free naman po ako. Matapos ang pagyaya ni Lucas sakin, nagpaalam na ako sa kanila. Di ko kasi matiis yung babae kung makahawak parang aagawan. Para di ko maisip ang dalawa, maghapon akong nagtrabaho. Kahit di sakin ang gawain kusa na akong tumulong, para di ko maisip ang nangyari kahapon at kanina. Pag wala kasi akong ginagawa, natutulala na lang ako at naiisip na naman si Sergio. Paalis na sana ako nang sabihin ni Nay Norma, na nandito daw si Lucas at hinahanap ako. Nandito si Lucas hinahanap ka, nanliligaw ba si Lucas sa'yo? Naku huwag kang mag-alala, ay mabuting bata yan si Lucas. Ramdam ko ang pagpula ng pisngi ko, dahil sa init ng naramdaman ko. Nay Norma naman, kaibigan lang po kami, sabay giit ko sa kanya. Siya kung yan ang sabi mo. Hala napuntahan muna, nandoon sa sala kausap si Sergio. Kinabahan ako bigla. Nakauwi na pala siya. Alam ko kasi may lakad sila ng babae niya. Papunta na ako sa sala ng lapitan agad ako ni Lucas, at halikan sa pisngi, at binigay sakin ang bulaklak. For you, to the most beautiful girl I've met. Na-touch naman ako sa sinabi niya at kaswitan. Kung una ko lang siya nakilala, siguro na in love ako agad kung ganito siya palagi. Thank you Sir Lucas. I told you drop that sir. Ana. Mas gusto ko Lucas ang tawag mo sakin. Magkaibigan naman tayo diba? Anyway yayain sana kita lumabas ngayon. Sisigot na sana ako kaso may kumag na umeksina na naman. Hindi pwede. May gagawin pa siya. Tapos na po sir, di ko natuloy ang sasabihin ko nang tinitigan niya ako ng masama. Naalala ko ang sinabi ng kapatid ko pagdating sa trabaho, seryoso siya kaya nagsinungaling na lang ako kay Lucas. Baka ano pa ang magawa ni Sir mas isanti pa ako. Bakit parang ang cold niya? Pansin ko talaga kaninang umaga. Oo nga pala Lucas may tatapusan pa kasi ako. Nakalimutan ko kanina. Bukas na lang magkikita naman tayo bukas. Sige Lucas punta na ako sa likod. Kay lakas ng tibok ng puso ko. Napansin ni Nay Norma ang pagkabalisa ko. Ana diba uuwi ka na? Pagtataka ni Nay Norma. May nakalimutan po ako Nay Norma. May tretrabawin pa po ako. Ganun ba? Sige siya at ako'y aalis na uwi muna ako sa amin.
Sige mag-iingat ka pa uwi mamaya. Kayo din po Nay Norma. Ingat po. Ilang minuto lang may napansin akong tao sa likod ko, kaya humarap ako. Kumaba ng husto ang dibdib ko, nang makita ko malapitan ang mukha ni Sir Gio. Sir, may kailangan po ba kayo? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Don't you dare say yes to Lucas. Every time yayain ka niya. Sa sobrang inis ko sa sinabi niya, naalala ko ang nangyari sa amin, pagpunta niya sa bahay na parang walang nangyari. Kaya hinamon ko siya ng tinginan. Bakit ba sir? Di ba hindi tayo? Kaya wala kang karapatan kung yumo ako kay Lucas. Kita ko ang malalim niyang mata, na kung titigan mo parang kakainin kang buhay. Yeah, you're right. Ano naman ang pakialam ko? Isa ka rin sa mga babaeng madaling ikama. Kaya kay Lucas ka na naman. Nang narinig ko ang sinabi niya, agad ko siyang sinampal ng malakas. Wala kang karapatan para sabihan mo ako ng di maganda. Wala kang karapatan kung yayain ako ni Lucas. Hindi porket katulong mo lang ako, ay pwede ka nang maghimasok sa buhay ko. Pasensya na po Sir Gio, pero sumusobra na po kayo. Kita ko naman ang pagpuyos niya ng kamao. Ang mga mata niya kay lalim tumitig. Akmang tatalikod na ako, ay bigla siyang nagsalita. Tama ka, sino ka naman sa buhay ko? You're just nothing, katulong lang kita. At tinalikuran na niya ako ng tuluyan. Di ko alam kung paano pa ako nakauwi sa bahay. Hanggang sa biyahe siya ang iniisip ko. Ang mga nangyari sa amin, di ko akalain na ganun pala ang ugali niya. Katulad din siya sa ibang lalaki, pagkatapos makuha ang gusto iiwan at iiwan din nila. Dapat ko na bang kalimutan ang nararamdaman ko kay Sir? Ngayon pa na alam ko na ang ugali niya. Humagulgol na lang ako hanggang sa nakatulog na ako. Naalimpungatan ako sa tunog ng aking cellphone, at sa pagtapik ng kapatid ko sa aking balikat, kay aga-aga nag-isturbo na naman ito. Ate, may tumatawag. Kanina pa kasi yan ring ng ring. Di sana kita gigisingan, ang alam ko day off mo. Kasumukhang importante yata Tay. Sino ba yan Tay? Manliligaw mo. Oy, si ate hindi nagsasabi may manliligaw na pala. Tanong at kantsaw ng kapatid ko, na walang inisip kundi kung may manliligaw na sakin. Alam mo Aliyah kay aga-aga nang iinis ka no. Akina na nga paabot, sino ba yan? Nagtaka ako sa tumatawag, ang alam ko day off ko ngayon. Si Lisa pala, ano kaya ang problema nitong babae? O Lisa anong satin? Kanina ka pa ba tumatawag? Pasensya na napasarap kasi ang tulog ko. Hello, nagising ba kita? Pasensya ka na. Pero bakit iba ang boses, parang kilala ko kung sino. Ilang segundo ako natigil sa kakaiisip kung sino ang tao na ito sa kabilang linya. Lucas, ano ang kailangan mo? Si Lisa, makong na ito, ano ba ang kailangan niya? At kay Lisa pa nakitawag. Yes, it's me my love. Remember, may lakad tayo. At kasama sila Gio. Sa dami ng nangyari nakalimutan ko na kahapon, nagyaya pala si Sir Gio. Yung totoo parang ayaw kong sumama. Nasasaktan kasi ako sa mga sinabi niya kahapon. Sa lalim ng aking pag-iisip, nagulat na lang ako nang kalabitin ako ni Aliyah na sumisenyas pa. Ano ba? Huwag kang ang makakalimutin. Nanggugulo na ba ako sa iyo Ana? Pasensya na. Agad akong nataranta nang marinig ko ang sinabi ni Lucas. Hindi. Hindi ikaw yun. Pasensya ka na. Ito kasing kapatid ko magulo. Ano pala yun? Tanong ko sa kanya, kasi wala man lang may binanggit si Sir Gio kahapon. Ang sabi niya lang may lakad sila ng babae niya. Malay ko ba kung anong lakad ang sinasabi niya? Wala akong paki. Oo, wala akong paki sa kanila. Outing daw. May pupuntahan daw tayong resort. I guess 2 days we will stay in his resort. So are you ready? Where can I pick you up? Para hindi ka na mahirapan sumakay. Nataranta ako sa sinabi niya. Hindi dahil sa sasanduan niya ako, kundi sa wala ni isa akong damit pang beach, at mag-aayos pa ako ng dadalhin. Anak ng tokwa naman nito. Bakit kasi hindi nagtanong si Lucas kahapon, para nakapag-ayos ako ng dadalhin? Hindi na. Ano kasi? Saan ba tayo magkikita? Hahabol na lang ako kaagad. You sure sweetie? Okay lang naman sakin sunduin kita. No, it's okay. Pakihinti na lang ninyo ako. Mag-aayos pa kasi ako ng mga dadalhin ko.
Buti na lang ay hindi na nagkukulit pa si Lucas. Sasakay din pala kami ng yate. Isa sa mga resort ni Sir Gio ang pupuntahan namin. Ganon talaga siya kay Amon. Kaso sana ang ugali din mayaman sa kabaitan. Paiba-iba ang ugali. Pinaglihi talaga siya ng sama ng loob sigurado ako. Nang matapos ang usapan namin ni Lucas, ay nag-aayos na ako ng mga damit na dadalhin ko. Nagdala lang ako ng isang short, at ilang damit pang ligo sa dagat. Isang simpleng off-shoulder floral dress ang sinuot ko ngayon. Medyo may kitchen ito, pero carry lang naman kasi hindi naman pangit ang binti ko. Kahit hindi maputi, makinis naman ito. Ate, saan ka pupunta? Naks, naman ang ganda ng ate ko. May ano kasi, outing kami sa resort ng amo ko kami pupunta. Kasama ako. Sosyal naman. Pati katulong kasama. Oo, kailangan kasi. Alam mo na dapat may alalay. Pagsisinungaling ko sa kanya, para wala nang madaming tanong. Alam ko ang takbo ng utak ng kapatid ko. Mas mabuti wala mo nang may nalalaman. Buti na lang si Zeus ay wala na dito sa bahay. Tiyak kay daming tanong na naman kung sakali nandito siya. Ate, yan ba ang mga dadalhin mo? Dapat mag-two-piece ka doon. Kahit katulong ka lang dapat may ibubuga ka. I know naman for sure may mga babae doon. Sandali, may kukunin lang ako. Nagtaka ako kung ano ang kukunin niya. Napanganga na lang ako sa binigay niya. Ano ta? No way. Kita na yan buong katawan ko. Ate naman, huwag kang ang KJ. Bahala ka, ikaw rin parang muchacha doon. Kaya dalhin mo na yan. Yan ang isuot mo. Hindi porke katulong ka lang, ay pati outfit mo pang katulong na din ang outfit mo. Laban ng laban, ibalandra ang nararapat. Sayang ang sexy body, kung hindi ipapakita. Wala na akong nagawa pa, dahil pinasok na ni Aliyah sa bag ang bikini. Ikaw ang dami mong daldal. Bahala ka na nga dyan. Basta hindi ko yan isusuot. Fine. Basta dalhin mo lang yan.